Mabuti naman. Mabuti naman na i-file nyo na yung impeachment na iyan nang sa gayon, wala na kayong maaabalang tao. Yan talaga ang palabang sagot ni VP Sara Duterte, mga kababayan, sa pagsasampa ng mga buhaya ng impeachment case laban sa kanya. Dahil kung uusad na daw itong impeachment case, mga kababayan, ay maipagtatanggol na niya ang kanyang sarili. Dahil kung aakyat na ito sa Senado, mga kababayan, para na rin niyang korte. Nakita naman natin yung impeachment estrada, no? Mayroong mga abogado talaga, mga kababayan, magkabilang panig. At mayroon po silang sapat na panahon para ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi kagaya dyan sa ginagawa nilang hearing sa Kongreso in aid of legislation na hindi pinapagsalita si VP Sara Duterte. Sabi na, you are not allowed to answer. Diba? At mabuti na lang din yun, mga kababayan, dahil sa impeachment, siya lang ang naaabala. Hindi nadadamay ang mga tauhan niya. Panoorin niyo po, mga kababayan. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan, mga kababayan, itong napakabait nating viewer na si Chef J. At isubscribe nyo naman ang kanyang channel, mga kababayan, ang Kusinerong Taytayenyo. Narito po ang video. I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Sa wakas, natuloy na rin. Diba deny pa sila, mga kababayan? Walang ganyan. Eto na. Ganyan kasi nungaling itong mga buhaya. Yan ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang paghain ng dalawang impeachment complaint. Yan, mga kababayan, nakakakilabot tingnan, mga kababayan, mga rallyista, mga kababayan, in-invade ang Kongreso. Tapos, yung sa taas, grupo ni Nasaba. Ay, Diyos mio. Sa kanya sa Kamara. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake. At least hindi nadadamay ang kanyang mga tauhan. Ng impeachment case, hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Tingnan nyo ang mga kababayan, leeg ni VP Sara Duterte. Nilagyan niya ng parang tape, mga kababayan. Masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Mas mabuti na rin yung sa impeachment, mga kababayan, dahil para din yung korte May mga abogado both sides, mga kababayan, at talagang nakakapag-explain ng mabuti. Hindi kagaya doon sa Quadcom na pinipigilan sila. Tama sa grounds ng impeachment complaint ang kinukwestiyong paggamit ng confidential funds. Paano na yan? May nilabas ng report ng COA na walang anomalya. Ng Office of the Vice President. Diyan pa lang, mga kababayan, pahiya na ang mga buhaya. At ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos. Kulang pa yan. Ang babaw, mga kababayan, Kung yan lang, mai-impeach ka na. Ang babaw. First Lady Liza Marcos at Diyos mio, sino ba yung admiral na yan at tambalos na sa ito? Speaker Martin Romualdez. Ang paghain ng reklamo itinuloy sa kabila ng naunang pahayag ni Pangulong Marcos dahil budo lang yung pahayag na yan Kabanjan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Sa tingin natin, mamaya pa ito kikilos ang Iglesia ni Cristo kapag talagang mag-uumpisa na ang impeachment. Sige, magdo-domino effect yan. Akala nyo hindi rin lalabas ang ibang tao? Patikin pa lang yan. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya dahil siguradong magkakagulo, mga kababayan, kapag ipapa-impeach sila si Sara Duterte. Wala pang resulta niyan Siguro lulusubin yang Senado, mga kababayan, at Kongreso ng mga tao. Naiintindihan ko yung pagsuporta nila. Tapos magde-declare na ng martial law si Nyag-Nyag. Tapos uulitin lang din ang ginawa ng kanyang ama. Tapos susugurin siya ng mga tao, lilipad ng Hawaii. Bumalik na naman ang kasaysayan. Tapos babalik na naman si Sandro Marcos later on. Pagtanda ni Sandro Marcos, tapos sasabihin, ang kasalanan ng aking ama, ng aking ina, ng aking uncle at ng aking lolo ay hindi kasalanan ni Sandro. Hindi ko kasalanan. Iboto nyo ako bilang presidente, Ngag-Ngag na naman. Sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President, kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa.
Tapos, focus na ang gobyerno, no, sa trabaho. Ismiyo, eto mga kababayan, isang malaking abala. Ay, Diyos Sa mio. pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability tungkol Dahil nagpapasko na sila mga kababayan, may Pasko pala etong mga demonyong ito. sa confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President, sabi ni Duterte, makakahinga na ng maluwag ang staff ng dalawang opisina. Not yet, dahil sa January daw mga kababayan, yung iba namang issue kay VP Sara Duterte na walang kaugnayan sa confidential fund. Tuloy-tuloy daw sila mga kababayan. Matapos naman hindi makapunta sa investigasyon ng NBI noong November 29 ukol sa kanyang Yun o. Na-remember nyo mga kababayan, itong lumabas pa ang gila. Sabi niya, hindi mas mabuting ombudsman na mag-imbestiga para ligtas na kami. Sabay labas ng dila. November 29 ukol sa kanyang banta umano sa buhay ng Pangulo. Sabi ni VP Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule ng pagdinig sa Miyerkules, December 11. Go! Pagkakaintindi Yan ko sa Sara, boycott mo yan. ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay Dahil alam niyo mga kababayan, ang gagawin dyan sa NBI, kukuha sila ng ebidensya laban kay VP Sara. Ano yan? Getting evidence from VP's mouth? Ano sila, siniswerte? pwede namang hindi pumunta. Pwede naman magsabi. Siya ang inaakusahan eh. Tapos, mag-e-extract sila ng information mga kababayan para makasuhan siya. Submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kami Tapos ilagay dyan sa sulat, i-middle finger mo, Sara. I-drawing mo, mark niyo. Ganyan. Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle. Yung tito pala niya mga kababayan namatay. Sana no, hindi sa sama ng loob. Dahil marami pong mga senior citizen mga kababayan ang halos maatake na at magka-alta pressure mga kababayan dahil stress sila sa mga pinagagawa ng mga buhaya kay VP Sara. Sana hindi po namatay sa sama ng loob itong uncle ni VP Inday, kapatid ng kanyang nanay. Ma'am, may dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against O, tingnan nyo ang lieg niya mga kababayan, nilagyan ng parang tape mga kababayan. What's your... Yan ang sabing ginurgur daw sa Sara, sabi niya. Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira doon. Ako lang ang Siya lang ang pinupunterya. iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Ma'am, yung subpoena ng NBI. Ano ba sasabi niyo dito mga kababayan na finally, sabi ni VP Inday? Dahil matagal na nilang plano yan Handa na ako. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.